Welcome to today's press conference. Thank you for joining us, and I'm Ryan Ponce Pacpaco. So before we begin, let us allow our honorable speaker to give her opening remarks. For today, we have House Deputy Majority Leader and Iloilo 1st District Representative Janet L. Garin. Ma'am. Magandang umaga sa lahat-lahat at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa press con ng House of Representatives. So, sana'y na-enjoy at nakapagpahinga ang lahat-lahat nung Semana Santa. At alam naman nating medyo nagkaroon tayo ng panahon na mag-reflect at magdasal. Kaya lang ang sobrang init ng panahon, dagdag pa dyan yung pertussis outbreak. Medyo talagang nakakadagdag sa pagod ng tao, no? And of course, nabasa ko nga na maski nasa Holy Week tayo ay tila may mga lumalabas na mga balita na kailangan talaga siyang tugunan. So I'm very much ready to answer your questions. Thank you, ma'am. Let us hear the first two questions from Mela Lismoras from PTB4. Hi, good morning, Congrine. My first question lang po, your reaction please regarding sa new commentary ng HSBC Global Research na nagsasabing ang investment environment sa Pilipinas ay turning for the better. Ano pong masasabi nyo rito at paano pa kaya mapapaganda pa itong investment environment sa Pilipinas? Well, honestly, no, I haven't read through the actual report kasi nga medyo nasa bakasyon tayo. But then, yes, the investment environment is actually improving, although marami pang kailangan na improvements. At bakit ito nangyayari? Unang-una, syempre, if there is peace and order in our country, papasok ang mga investors. Kailangan na lang siguro is to improve the bureaucracy. Kasi may mga improvement naman, pero medyo kulang, no? At maganda nga na yung sa bagong Pilipinas, nasabi na ni Speaker Martin Romualdez at ng ating administrasyon at ni Presidente Bongbong Marcos, ano ang direksyon dito? Kasi napaka-importante nun sa investment environment. Yung mga one-stop shop, yung mabilis na pagtugon sa pangangailangan, yung hindi patutulugin ang mga papeles sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. These are all, malaki ang balik nito sa taong bayan. Opo. At isunod ko lang po, ma'am. Actually, nabanggit na kanina before the press con. May I ask your statement or reminder sa ating mga kababayan dahil sinabi rin ng Pag-asa na yung danger level heat index mararanasan pa ngayong Abril sa ilang panig ng bansa. And even nga sa Iloilo, nagdeklara na rin po sa Iloilo City, nagdeklara na rin Mayor Jerry Treñas ng walang pasok hanggang bukas dahil nga sa dangerous heat index. Ano pong paalala nyo sa ating mga kababayan hinggil nga dito sa init? And maybe you can also add about sa pertussis nga din po, your reminder sa ating mga kababayan. Well, yung init, this is all about climate change. At syempre, padami ng padami yung basura, kaakibat na dyan yung ating consumption in terms of power. Yan po ay mga contributory factors to climate change. So ano ba ang dapat gawin? Dahil hindi nga natin mapigilan ito at nandiyan na siya, so dapat talaga uminom ng tubig. So napaka-importante na meron kang baon na water bottle or water container. Kasi napaka-importante, huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mo mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, minsan hindi mo alam na papunta ka na doon bigla ka na lang babagsak. So keep ourselves hydrated, that's very important. Yung ventilation ngayon, no? At yung oras, no, from 10 a.m. until 2 p.m., yan yung medyo masakit yung init. At hindi lang yan yung nararamdaman mo, but the radiation that comes with it. Kasi nga, yung ating ozone layer talagang naging manipis na.
Marami ring sakit ang dala ng tag-init, maraming inuubo, maraming sinisipon, maraming magkakalagnat. Ang importante dito ay nakikita natin na hindi siya kunyari nilalagnat ka. Hindi siya ordinaryong lagnat kapag 2 days ay hindi siya naiibsan. Dapat matingnan na natin kasi baka yan ay dengue at of course alam naman natin nakakamatay ang dengue. Kapag may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan pneumonia, magbigyan na ng dapat na antibiotic. At muling paalala no, sa ating mga kababayan, kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor, dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya. And never take antibiotics less than 5 days. No? At least 1 week nga yan. Kasi pag kinulang mo ang araw, ang ginagawa mo is mas ginagawa mong matapang yung bakterya. No? At pwede siyang maging resistant. Hindi mo dapat ibase lang dun sa sintomas mo na akala mo wala na, medyo gumagaling ka na pero hindi pa tapos yung scope ng pag-inom ng antibiotics hinto mo. Marami pang ibang reminders at sa mga babae, no, agawin ko lang ng konti. Siyempre dahil pag tag-init, ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin at hindi yan nakakahawa, no? Kasi yung iba akala nila sexually transmitted. No, it's not. Ang importante doon, may gamot naman yan, but you have to keep that area dry. No? So, kaya nga minsan, lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Yung ventilation na yan ay epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. On pertussis, no? Nakakalungkot because it is supposed to be a preventable disease. Nung panahon na wala pang bakuna against Bordetella pertussis, marami talaga ang batang namamatay sa whooping cough, lalo na yung mga 1-month-old up to around 6 years. Ito kasing critical period na yung bata, hindi pa mature yung kanyang immunity. Now, dahil may bakuna na binibigay, kasama yan dun sa diphtheria pertussis tetanus, DPT, 3 doses yan. Or minsan sinasama na siya sa 5-in-1. Minsan dun sa 6-in-1, no, yung pentavalent vaccine na 5-in-1. Ang binibigay yan in 3 doses kasi nga expected na magkaroon ng mga pertussis na infection kapag kulang ang bakuna. Kapag ikaw naman ay nahawa at ikaw ay bakunado, kaya mo siyang labanan. So, hindi siya nakakamatay. Unfortunately, nagkaroon tayo ng vaccine scare. No? Specifically, I believe the Department of Health has to address the elephant in the room. Kasi lahat itong, kung matitingnan nyo, nagkaroon tayo ng polio outbreak. Nagkaroon ng measles outbreak. Ngayon, pertussis outbreak. And maybe, if you compute, kasi usually 25 years yan. So if you put 2017, plus 25 years, that's 2042. So by year 2042, I hope we won't have an outbreak of hepatocellular carcinoma or liver cancer dahil yung mga natatamaan ng hepatitis B ay hindi bakunado. So, ang daming balita na lumalabas sa pertussis. Pero siguro, dapat rin nating tingnan at dapat rin nating tanungin, bakit ba ito nangyari? Bakit sa buong mundo, sa Pilipinas lang nagkaroon ng pertussis outbreak? At bakit yung polio bumalik? Bakit noong mga nakaraang taon, grabe ang mga namamatay sa measles? This is all because of vaccine hesitancy. No? My apologies, but I call it actually the Duque and Ubial legacy.
Dahil nung kapanahonan na sila'y nasa Department of Health at hindi nila pinigilan na magkaroon ng spread ng maraming fake news. Yung nagkaroon ng mga alegasyon na nakakamatay yung dengue vaccine. Doctors and experts warned several times that if you demonize a certain vaccine, kasi ganyan din ang nangyari sa Pakistan, ganyan din ang nangyari sa buong mundo nung sa Amerika ay nagkaroon ng alleged campaign on measles and autism. At nakita naman, natanggalan ng lisensya yung doktor na gumawa-gawa ng kwento na yon, kasama na yung mga abogado na kasabwat ng doktor. Yung sa Pakistan din, yung nagkaroon ng parang in the guise of vaccination, pero iba ang ginawa, natamaan rin. So nagkaroon ng polio outbreak at nag-spread ngayon dun sa mga areas at mga bansa na mababa ang vaccination coverage. Now, in the Philippines, the huge vaccine hesitancy happened because the department during that time, or the leadership of those of the Department of Health during that time, the Duque and Ubial legacy led to a strong reduction of vaccination. Kaya bakit ito pinag-uusapan? Dapat kasi maintindihan natin ito kasi itong mga nangyayari during the current administration is actually an offshoot of some mistakes committed during the previous administration. So syempre, kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, mako-confuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsak to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella. Kaya ito, kaakibat nito yung pertussis. So, this is not an ordinary thing kasi buhay dito ang pinag-uusapan. Ngayon, kasama dun sa bumagsak ay ang vaccination ng hepatitis B. Kasi kasama yan dun sa mga bakuna na binibigay ng gobyerno. Ano ang consequence nito? Dun sa mga batang hindi na bakunahan at nahawa ng hepatitis B, kasi marami naman ang may hepa ngayon, 25 years, when they reach, let's say, pagdating ng 2042 to 2045, posibleng magkaroon ng maraming liver cancer or hepatocellular carcinoma sa Pilipinas dahil sa mga unvaccinated children against HEPA. So, itong pertussis, nangyayari ito dahil maraming hindi nagpabakuna and also as an offshoot. Yung mga experts na totoo ay nalunod ang boses. No, kasi I believe even it was actually even the former president told us in a meeting and told me personally na dapat pahintuin na si Secretary Duque that time because he was giving allegations. Ngayon nga yung nagko-contribute sa vaccine hesitancy at yun yung may mga sinabi siyang mga bagay-bagay, no. But then moving forward, there was also a problem on proper planning. Kasi ang daming mga sakit, okay, dun sa mga ayaw maniwala, walang problema yon, we can respect them. Pero yung mga gusto namang mabakunahan, tapos wala namang pambili sa pribadong sektor, dapat pinuprovide ng gobyerno. So it was not only a problem on vaccine hesitancy, there was also a concurrent problem on planning. Kasi ngayon yung mga tao, yung mga eksperto, kapag nalulunod yung kanilang boses, ang iisipin na lang nila, bahala na si Batman